Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas! Ayan, sa round number 6 ng istoryang naganap dito sa Spain ni Meow Meow, nakaharap na niya ang kanyang mother. Ibig sabihin, maganda rin ang score na pinerform ng kanyang mother. Okay, sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang standing after round number 6 kasi round number 6 to eh. Simulan na natin. Ang ginawa ni Meow Meow nag-E4, nag-D5 si Mother. Ubra ba kaya yung Scandinavian defense na ginamit? Knight C3, Queen D8. Yun lang. Bumalik. Pero interesting line yan ha. Usually kasi sa main line, Queen A5 yan or Queen D6. Yan ang mga pinagpipilian dyan na notable moves. Pero dito, nag-Queen D8 bumalik. D4, G6, magpa-fianchetto. Knight F3, Bishop G7, nag-Bishop G5. Matutulis talaga ang development ng batang ito. Interesting. At nag-Bishop G4. Maagang nawala sa talaan ng aklat. Dahil sa mga nagdaang laban, Knight F6 ang nagawa na at may tumira din ng Knight H6 pupunta sa F5 para targetin i-pressure ang D4 pawn. Balik tayo. Nag-Bishop G4, hinamon kagad ni Meow Meow ang mother niya. Ano, mami? Kakapturin mo ba yan? Sige nga. Kinapture nga. Queen takes F3. Ano, mami? Kakapturin mo ba yung pawn na yan? Nag-C6. Hindi pwedeng makipagsabayan. Halimbawa, Queen takes D4. Aroy! May Queen takes B7, tagpas ang tore. Delikading ang black sa back rank. Ngayon, kung ang gagawin naman ay Bishop takes D4, ayan, may pasakali, magkakasling pero delikadong malaki ang bishop sa D4 dahil nakapin yan. Very strong pin yan. May knight B5 pa parating, mga ganon. Okay? Delikado. Kaya hindi magagalaw ang D4, nag-C6 na lang pang bara sa paparating na Queen takes B7. Nag-castle queen side, Knight F6, ayan na, magkakastling na. At nag-Bishop C4, Knight BD7, nag-G4. Pang-abang na kung magkakastling si Mother, ay may pang H4, H5 bomba sa king side. Pero, hindi naibigan ng strong computer engine. Dapat daw ang tira mas mabilis, quicker, D5. Yan pala kagad. Ramdam kagad, magda knight E5 base sa continuation na binigay. Kakapturin ng bishop, takes. Naku, napakalakas. Pag kinapture yan, knight takes. Oh, saan pupunta? Pag kinapture, pag nag-queen B6, rook B5, hindi tatantanan ng puti sa kakaligalig ng mga ata-atake. Okay, halimbawa, mag-Queen A6, tuloy lang kaunti. Boom! Bishop takes E7. Napakalakas na pasabog. King takes E7. Queen C5 check. Naku po. King E8. Kasi pag humarang dito, may Rook takes B7, King E6, Rook E1. Naku po. Pagkarairaing tama. Boom, boom, boom. Tapos ang laban, matchas. Sakit. Tinuloy ko lang para magkaroon kayo ng mas malawak na idea. Pag nag-King E8, Rook E1 check, nako po. Rat-rat talaga. King D8, Queen D5 check, King C7. Sunod-sunod. Nako, sunod-sunod talaga. Ha, bugbog. Okay, balik tayo. D5 ang mabilis talaga pero nag-G4 si Meow Meow. Knight B6, napigilan kagad ni Mother. Buti, hindi nakita niya. Parang ganon. Bishop B3, nag-A5. Aba, Mother naman niya umaatake. Nag-A3 para may aatrasan. At nag-A4, atras. Nag-Knight D5. Ayun. Bakit kaya gumanyan? Kung mapapansin nyo, no, medyo natakot yung Mother niya mag-castle sa king side eh. Kasi bobombahin eh. Nakaporma na yung pambomba sa king side eh. Na pressure. Ginawa niya, nag-Knight BD5 para matakpan ang diagonal. Pero, ayun, natumbukan dito ni Meow Meow ang simple pero good move. Sige po, pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. May ganun na pala. Simple lang pala. Tagpasin lang ang knight. Kumapture ng knight. Kasi kung bishop, maiiwanang nag-iisa ang knight. Knight takes, yun nga lang, may G5, very strong.
Pag umalis ang knight na hindi pupunta sa D5, matatagpas ang F7. Puwersadong bumalik sa D5, tagpas pa rin. Bishop ang pinang-capture, knight takes D5, nag-rook A5. Inatake ang knight. Teka muna, bakit naman hindi pa tumakas, ano? Bakit hindi pwede yan? Magro-rook HE1. Pupuwersahin yon. Pag nag-E6, may knight F6. Winning na rin for white. Okay? Rook A5, knight B4, threat ang pawn sa B7, good move. At nag-queen D7, depensa muna. Nag-D5, H5. Talagang ayaw mag-castle ni Mother. Bakit? Pag nag-castle, magro-rook HE1. Aatakihin yung backward pawn sa E7. Ayaw ni Mother talaga. Nag-H5. Inenpasan capture pero Brand X. Ang dapat daw tira rook HE1 na to pressure the backward pawn. Okay? Pero nag-enpasan capture, rook takes, rook HE1, saka palang gumanon si Meow Meow. Bad move na. Dapat daw dito, king B1. Okay, prophylactic lang, ilayo lang ang king sa mga pupwedeng tamaan sa diagonal na yan. Pero nag-rook HE1, rook takes H3, queen G2, rook H5, target itong pawn, D6, nako, ayan na. Atake na. Rook HE5, hinarangan ang E-file at kumapture sa E7, rook takes E1, rook takes E1. Yun nga lang, ang time control ng tournament na ito ay long game. Kapansin-pansin na 37 minutes pa si Meow Meow, 1 minute and 46 seconds na lang ang kanyang mother. Ibig sabihin, nag-ubos talaga ng oras. No? Ubos-ubos ang oras, oh. Rook E5, kinapture, capture, at nag-knight D5, nag-queen E6. Ayun na. Di na natin masisi, konti na oras eh. Prone talaga sa bad move pagka ganyan. Pero dapat daw tira, queen B5. Threat ang pawn sa B2. Ayan. So may mga kahit pa paano likot-likot pa, no? Pero nag-queen E6, queen H1, nag-B5, at huling bitaw, nag-B4. Blunderatious ang ginawa ni Meow Meow. Pero ang nakalagay dito, lost. Nag-resign ang mother niya. Siguro ang akala, yung bishop, saan dadalhin? Halimbawa, kung dali ng bishop sa D6, may ganon. Check, wala na. 'Di ba? Check, then queen, talo na, no? Ngayon, kung halimbawa naman mag-bishop D4, may knight C7 naman. Mawawala ang bantay ng C7 square. Double. Kuha queen, talo na rin. Pero, ito tamang tira. May bishop takes F4. Kakainin lang pala. Nasa continuation, king B1. Kasi kung kakapturin ng bishop, may queen E3 check eh. Lamang pa nga ang black eh. Kasi makakapture yung E7 eh. Kung check, wala. Kakapturin lang eh. Lamang pa. Ngayon, ang continuation, ang correct, king B1. Tapos ito binigay. Bishop H2 para walang check doon. Ay, nako. Yun nga lang, pagkalalim-lalim ng gagawin eh. Ang oras eh, less than a minute na. Mahirap nga makita yan. Pag kinapture kasi yan, may bibitaw yung knight sa D5 eh, di ba? Mabibitawan ng suporta eh. Pero, ang maganda, wala talagang queen H8. Walang pangulit na gano'n, pambara. Yan ang accurate defense. Na, akala ni mother niya pag F4, ay totally hopeless na, nag-resign na. Wala na rin kasing oras. Ayun mga kamatsas, ito po ang standing after round number 6. Naku, lagot ka sa mother mo. Meow meow. Ang standing after round number 6, pumapangatlo ang batang ito. Nangunguna ang Grandmaster na si taga-Argentina, no? Peralta Fernando. Ayan, Gagunashvili ng Georgia. Lu Miaoyi, pangatlo. Tingnan nyo, puro GMs yung nasa taas. At sinalihan yan ng napakaraming mga players. Dahil ito ay 9-round Swiss system. Ang daming players sumali dyan. Nako po, mamaw. Wala bang Philippine flag? Nung nakaraan may Philippine flag no? Ayan, okay.
So, dito po mga kamatyas, tutuloy natin round number 7, 8, 9 para masubaybayan natin ang istoryang paglalakbay na ginawa dito ni Meow Meow sa long game tournament na ito. Maraming salamat po. Sana na-inspired lalo na yung mga bata at natuto kayo. At muli, sa mga gustong mag-avail ng Kamatyas merchandise natin, ang link ay nasa comment section below lang. Pipirmahan ni Coach Naba ang mga bibilin nyo. Papadala namin sa inyo door to door. Click nyo lang ang link para makapamili na kayo ng Kamatyas merchandise. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.